Sa isang demokratikong bansa, normal ang magkakaibang pananaw sa politika. May mga sumusuporta sa administrasyon, may oposisyon at may mga independenteng mamamayan. Ngunit ang tanong, hanggang saan dapat umabot ang hindi pagkakasundo? Sa mga nakalipas na araw, umugong sa social media ang mga ulat tungkol sa mga death threats na umano'y pinapadala kay Senator Risa Hontiveros. Kasabay nito, may mga netizens at supporters ng oposisyon o tinatawag na pinklawan na nagsasabing sila rin ay nakakaranas ng pagbabanta at matinding online harassment. Ayon kay Senator Hontiveros, nagsumiti na ang kanyang tanggapan ng mga screenshots at impormasyon sa National Bureau of Investigation o NBI upang maimbestigahan ang mga banta. Ayon sa senador, nakatatanggap siya ng daang-daang mensahe sa social media na naglalaman umano ng pagbabanta sa kanyang buhay matapos ng isang kontrobersyal na pangyayari na naging sentro ng usapan online. At dahil dito, humingi siya ng tulong sa NBI upang matukoy ang mga responsable at mapanagot ang sinumang lumabag sa batas. Ipinahayag din ng NBI na kanilang isinusuri ang mga ebidensyang isinumite upang malaman kung may paglabag sa mga umiiral na batas, kabilang na ang mga krimeng maaaring ginawa gamit ang internet. Bukod kay Senator Hontiveros, may mga taga-suporta rin ng oposisyon na nagsasabing nakatatanggap sila ng pagbabanta at paghahara sa social media dahil lamang sa kanilang paniniwalang pampolitika. Mahalaga rin tandaan na ang ganitong mga pahayag ay hindi nangangahulugang lahat ng nasa kabilang panig ng politika ay sangkot sa ganitong gawain. Ang pananagutan ay dapat nakabatay sa ebidensya at sa investigasyon ng otoridad. Sa isang demokrasya, may karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon. Ngunit hindi saklaw ang kalayaan sa pananalita ang pagbabanta ng karahasan o pagpatay. Maraming leaders at sektor ang nananawagan na ibaba ang init ng usaping politikal at hayaang manahig ang batas. Ang hindi pagkakasundo ay maaaring ipahayag pamamagitan ng debate, diskusyon at mapayapang pagpapahayag ng saloobin, hindi sa pamamagitan ng pananakot at karahasan. Ano man ang ating kulay sa politika, pula, dilaw, pink, berde o wala man, iisa pa rin ang ating bansa. Ang death threat ay hindi dapat gawing bahagi ng pampulitikang diskurso. Kung may nagkasala, nararapat lamang imbestigahan at panagutin sila ayon sa batas. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang matatag na demokrasya ay ang kakayahan nating igalang ang karapatan ng bawat isa kahit magkakaiba man ang ating paniniwala. Ito po si Auntie Mama Rizaleña nagsasabing magandang araw sa inyong lahat at hanggang sa muli.